Ito ang pinakamalinis na bansa sa buong mundo. You'll be surprised when you watch until the end. Sa Japan, ang kalinisan ay hindi trabaho, way of life siya. As in, kahit yung mga garbage trucks nila, mukha pa rin brand new. Nakakalabas lang sa dealership. Sobrang linis na pwede mong makita ang sarili mong refleksyon. At hindi yan aksidente ha. Araw-araw talaga nilang hinuhugasan bago bumiyahe. Kasi sa kanila, ang pagdudumi ng kalsada ay kawalan ng respeto. At ang respeto na yan, umaabot sa lahat ng bagay. Doon kasi sa Japan, ang waste management is a true science. May specific na araw para sa bawat klase ng basura. Organic, plastic, lata, papel, bawat isa may sariling bag. Nagkamali ka ng segregation o na mismo ang schedule? Sorry, hindi ka pwedeng maglabas ng basura hanggang sa next collection. At ang pinaka-impressive dito, walang nagreklamo. Ginagawa nila ito hindi dahil may bantay, kundi dahil may respeto sila sa isa't isa. Tsaka yung public restrooms nila, next level. Malinis, walang amoy. May automatic disinfection systems. May self-cleaning toilet seats. Tsaka yung mga ramps, elevators, at handrails, lahat makintab. Hindi dahil may CCTV kundi dahil inaalagaan ng lahat ang pag-aari ng lahat. Kung sa atin dito sa Pilipinas, kadalasan, loob lang ng bahay natin ang nililinisan natin. Karamihan sa atin, wala nang pakialam sa labas. Naku, sa Japan, ibang-iba. Bawat isa sa kanila, pakiramdam nila, obligasyon nila na malinis ang paligid, loob man o labas ng kanilang tahanan. Doon kasi sa Japan, ang kalinisan ay hindi obligasyon, parte ito ng pagkatao nila. Una, kultura pa lang, maaga ng tinuro. Sa Japan, bata pa lang sila, tinuturuan na ng Soji. Yan ang oras sa eskwelahan kung saan ang mga estudyante mismo ang naglilinis ng classroom, CR at hallway. Wala silang janitor. Ikaw ang nagkalat, ikaw ang maglilinis. Kaya lumalaki silang may mindset na ang kalat ko, responsibilidad ko. Pangalawa, sobrang higpit ng waste management nila. Sa Japan, hindi pwedeng halo-halo ang basura. Gaya ng nasabi ko kanina, matindi ang kanilang segregation. At may specific day kung kailan pwedeng ilabas ang bawat klase ng basura. Pangatlo, meron silang batas at meron silang hiya. Opo, may multa sa illegal dumping. Pero mas malakas sa Japan ang tinatawag na social shame. Opo, nakakahiya talaga kapag nagkalat ka. Kapag nakita ka kasing nagkalat, lahat tititigan ka. Walang sisigaw. Pero ramdam mo ang disappointment. Ramdam mo na i-judge ka na ng lahat. At sa Japan, mas mabigat yon kaysa sa penalty. Pang-apat, doon sa Japan, wala naman talaga silang tagalinis sa labas. Ang mga Hapon, kadalasan walang inaasahang tagawalis sa kalsada araw-araw. Kaya ang mindset ng tao doon, kung wala akong pagtatapunan, iuuwi ko na lang. Kaya makikita mo, dala-dala pa nila ang basura nila hanggang pag-uwi. At panghuli, disiplina, hindi lang takot. Ang kalinisan sa Japan ay hindi dahil sa takot sa batas, kundi dahil sa respeto sa kapwa. Ayaw nilang makakaabala sila. Ayaw nilang makakadagdag ng trabaho sa iba. Kaya malinis ang paligid kasi malinis muna ang kanilang pag-iisip. So, bakit sobrang linis ng Japan? Well, hindi dahil perpekto sila, kundi dahil itinuro, sinanay at isinabuhay nila ang disiplina. Bakit hindi pwedeng mano-manong isalpak ng mga sundalo ang mga rocket sa helicopter? Dahil ba natatakot sila? Siyempre hindi. Ang totoong problema ay nasa launcher mismo. Ang bawat launch tube ay sobrang lalim. Mas malalim pa kaysa sa kayang abutin ng braso ng tao. Kaya kailangan talagang itulak ang rocket gamit ang isang special loading rod para masigurong ang buntot nito ay nakaupo ng sagad sa pinakailalim ng tubo. Ang isang typical na pod ay may 19 na tubo. At ang ibang rocket ay mahigit 3 feet ang haba at tumitimbang ng 25 to 30 pounds bawat isa. Hindi mo basta magagabayan ang ganito kabigat na bagay papasok sa makitid na tubo kung walang tamang push rod. At hindi lang ito basta protocol. Delikado kapag hindi tuluyang nakaupo ang rocket. Pwede itong ma-jam sa pag-launch na sobrang peligroso. Pero huwag ka ring malinlang. Hindi lang rockets ang kaya ng pods na yan. Pwede rin silang lagyan ng iba't ibang warheads depende sa misyon. High explosive rounds para wasakin ang magagaan na istruktura. Smoke rounds para harangan ang paningin ng kalaban. Illumination rounds para liwanagin ang buong battlefield sa gabi. Sa likod ng lahat ng ito ay ang mga sundalong gumagawa ng mahirap at eksaktong trabaho. Respect sa kanila. Sila ang ilan sa pinakamalalakas na tao sa mundo. Gusto raw ng US na bilhin itong pangit na itsurang helicopter.
Suportado mo ba yon lalo na't galing ito sa Russia? Kilalanin mo ang Mi-35. Huwag ka magpaloko sa itsura. Isa itong brutal na multi-role beast sa battlefield. Karamihan ng helicopters, isa lang ang trabaho. Ang Apache, pambira sa opensa. Ang Black Hawk, panghakot ng tropa. Pero ang Mi-35, pinipilit gawin pareho. Malakas umatake at kayang magsakay ng sundalo sabay. May dala itong twin-barrel na 23mm cannon sa ilalim ng pakpak. Pwede mo pa itong lagyan ng anti-tank missiles at kahit air-to-air missiles. At hindi lang siya basta gun truck. May cabin itong kayang magsakay ng 8 fully equipped troops na handang tumalon diretso sa labanan. Matindi rin ang proteksyon nito. Binalot ng mabigat na armor ang cockpit, matibay para humarang ng .50 caliber rounds. At dahil may thermal imaging at night vision gear, kaya nitong sumingit ng mababa sa gabi parang bakal na predator. Pero kahit ang halimaw may kahinaan din. Dahil gusto nitong gawin lahat, hindi ito kasing liksi ng Apache. Kaya ano tingin mo? Dapat ba talagang bumili ang Amerika ng ganitong flying tank o masyado itong delikado para sa modernong combat? Alam mo ba kung ano yung itinutulak ng crew member na yon? Isa talaga iyong hot refueling rig para sa military aircraft. Ang hot refueling ay yung proseso ng paglalagay ng fuel sa isang warplane habang nakaon pa rin ang makina at nasa loob pa rin ng cockpit ang piloto. Dahil dito, pwedeng lumapag ang jet at makabalik sa himpapawid sa loob lang ng mga 20 minuto. Karamihan ng fighter jets pwedeng i-refuel gamit lang ang normal na fuel truck, pero yung malalaking eroplano tulad ng B-1B at B-2 ay gumagamit ng ground hot refueling stations. Para tong mga hanay ng fuel hoses na kayang mag-refuel ng maraming eroplano sabay-sabay, kaya mas mabilis silang makabalik sa laban. Bago magsimula ang hot refueling, ikinakabit muna ng ground crew ang tanker, ang mga hose, at ang eroplano gamit ang grounding clamps para iwas spark o static. Minsan makikita mong may hoses na nakakabit sa iba't ibang bahagi ng pakpak o ilalim, sadya yun. Para sabay-sabay nilang pinupuno ang iba't ibang fuel tanks para mas mabilis ang flow. Kaya nilang punuin ang malalaking military planes sa pinakamaikling oras. Kung ganitong sistema ang gagamitin sa normal na gas station, makakakita ka ng makina na makakapag-full tank ng kotse sa loob ng 3 segundo. So anong tingin mo? Astig or nakakatakot? These are 7 ancient lifestyles you won't believe still exist today. Could you survive in any of them? Number 7. Sea nomads. For generations, Bajau families have lived on wooden houseboats across Southeast Asia, fishing and diving completely without tanks. They survive entirely by spearfishing and gathering pearls and sea cucumbers to sell. As they spend so much time underwater, they have much larger spleens to help them hold their breath far longer than the average person. Number 6. Hunter-gathering. Instead of farming, the Hadza in northern Tanzania rely completely on hunting and gathering. They use handmade bows and arrows to roam the savannah, looking for birds, baboons, and wild honey to survive. Without modern refrigerators to keep the food fresh, they either cook their catch right away or dry the meat in the sun for the next day. Number 5. Plain living. The Amish community chooses to live a very simple life without grid electricity, cars, or modern phones. They travel in horse-drawn buggies, wear plain handmade clothes, and farm without tractors. They believe rejecting modern distractions can keep their families and communities closely connected. Number 4. Reindeer herding. Deep in the freezing forests of Mongolia, the Satan tribe survive with their reindeer through the snow. They live in traditional canvas tents and depend entirely on their reindeer for transportation. They constantly move their homes to find fresh land for their animals. Number 3. Mount Monks. On Greece's Mount Athos, monks live in a self-governing community focused entirely on silent prayer and growing their food by hand. To avoid any distractions, women and female animals are strictly banned from the area. They only leave the mountains for medical emergencies, official church business, or to get essential supplies they can't make themselves. Number 2. Ice nomads. Surviving brutal winter temperatures in the Siberian tundra, the Nenets dress in hand-sewn furs and migrate hundreds of miles on wooden sleds every year. They make money by selling reindeer meat, warm hides, and trade antlers in exchange for cash, tea, or modern supplies. Number 1. Cattle herding. Many Maasai communities in Kenya and Tanzania still live a traditional lifestyle centered entirely around their cattle. They even measure someone's wealth by the size of their herd. Their diet consists of meat, milk, and even raw cow's blood, which they safely draw from the animal's neck without harming it.